Magandang umaga sa lahat mga ka-agree. Ako si Earl. Ako naman si Alan. Ngayong araw nandito tayo sa espesyal na episode na nagbibigay kaalaman at inspirasyon sa mundo ng agrikultura. Una sa ating vlog, tara't samahan nyo kami sa nakakamanghang farm tour na kung saan makikita natin ang iba't ibang uri ng pananim na binibida ng ating mga magsasaka. Tara't samahan nyo kami mga ka-agree. Mga ka-agree, ngayon nandito tayo sa Sugbusog Farm. So mga ka-agree, samahan nyo kami mag-explore. Tara! Grabe ang ganda dito mga ka-agree. Nakikita natin na napakalinis at napakaganda ng farm dito sa Sugbusog sa pinangungahan. So dito talaga natin makikita yung mga pamamaraan kung paano magtanim mga ka-agree. So simulan natin dito mga ka-agree, sama kayo sa amin. So, magtatanong tayo dito ng mga manghila ng magsasaka. So, simulan natin dito sa dalawa. Magandang araw po. Magandang araw din. Pwede po ba kaming magtanong? Oo naman. Ano po ba ang inyong mga pangalan? Ako nga pala si Isra Mantaw. At ako naman po si Francis Tomalon. So, ilang taon na po ba kayong nagtatanim dito? Almost 10 years na eh. So matagal na talaga. So, pwede ba namin tanong kung ano ang pangunahing pamamaraan ng pagtatanim ng gulay? Oo naman. So, sa Pilipinas, ang pangunahing pagtatanim ng mga gulay ay ang tradisyonal na pagtatanim ng mga lupa at container gardening. Ang tradisyonal na pagtatanim ng lupa ay ang proseso ng pagtatanim ng gulay gamit ang mga paraan ito. So, ang container gardening naman po ay ang pagtatanim sa tulad ng paso, lata, or plastic containers. Okay po. So, maraming salamat po sa inyong pagsagot ng aming mga katanungan. So, halina mga ka-agree, samahan niyo kami sa magtatanong tayo ng ibang mga Mga ka-agree. Grabe si Bandang, no? Ano po ba yung ginagawa, Manong? Nagdidilig po. Okay po. Dito naman tayo mga ka-agree. So, makikita niyo mga ka-agree. So, mga matataba talaga ang ilang mga gulay. Ano ba to? Ang palaya yata to? Ano ba? Tara dito mga ka-agree, tignan nyo. Ang palaya po ba tama nang? Ang palaya, ang laki, grabe oh. Mga ilang months or buwan bago to anihin. 3 months ata. 3 months. So mga ka-agree, 3 months to bago natin anihin na. So, kaya may kasabihan tayo mga ka-agree, pag may tanim, may anihin. So, dito tayo mga ka-agree, dito naman tayo maglilibot. Makikita talaga natin na masisipag yung mga magtatanim dito. Dito na tayo mga ka-agree. Grabe ang aliwalas dito, no? Grabe, may bayabas pa, oh. So, tatanungin natin po dito yung isang magtatanim. So, ano po ba ang mga benepisyo ng vertical farming dito sa urban areas? Ang benepisyo ng vertical farming ay ang pagtitipid ng instruction at sa pagkontrol sa klima at pagdami ng ani at pagbubuti sa air quality at pagbibigyan ng Sige po, salamat po sa inyong pagtanong. So, ayun mga ka-agree, nalaman na natin kung ano mga proseso sa pagtatanim, no? So, marami tayong natutunan sa mga proseso sa pagtatanim. So, kapartner, ano bang natutunan mo? Marami talaga tayong matutunan dito dahil ang mga nagtatanim dito ay napakakabuti at mga mababait talaga sila. Sisipag. Oo. So, ikaw kapartner, ano po ba yung mga mensahe sabi sa mga viewers natin? Mga kapartner, laging tandaan, magtanim tayo para may maani. So, dito lang magtatapos ang ating vlog. Maraming salamat. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para laging Handa sa aming bagong video. Bye-bye! bye-bye! Ano pong pangalan nyo? Ako si Marvin. Marvin, ano pong tinatanim niyo dito?
Ito po ay sikwa. Sikwa. Ilang taon na po kayo nagtatanim ng sikwa? 3 months. May ano pong pangalan nila? Sikwa.